daw po siya kasi may mga problemang kailangang limutin. Ano po ba itong mga problemang ito, Tatay Romeo? Dahil po, ma'am, sa inanakit nila sa akin, dahil hindi ko po sila pagtapos ng pag-aaral, ma'am. Alam po naman nila na ang hanap buhay ko po yung nagpapadyak lang po. O, yun na nga po. Kayo na po mismo ang nagsabi, Mang Romeo, na nagpapadyak lang po Opo, kayo. ma'am. So, kung kukwentahin po natin ang mga nagagastos nyo kada araw sa pag-inom, isusuma total natin kada linggo, at isusuma total pa ulit natin ng kada buwan, at isusuma total pa natin kada taon, pwede pong nakapag-aral ang inyong mga anak. Bira lang naman po, ma'am, ako nag-iinom, ma'am. Ang sinabi po ninyo sa nag-interview sa inyo, 7 beses Hindi po, ma'am. sa isang linggo po kayo. Isang linggo po, isang araw lang po, ma'am. Salita. Hindi po Sarili niya araw-araw, salita ma'am. nang galing na. Gaano po katotoo na kahit ngayon na ang bawat isa sa anak po ninyo gumagawa ng paraan para sila'y makapag-aral, kinukupitan pa raw po ninyo ng pera para lang pang-inom nyo? Noon po yun, ma'am, noon po. Pero ngayon, hindi ko na po. Noon! So, ibig sabihin, Tatay Romeo, Yun, ma'am. kailangan po ninyong tanggapin sa sarili ninyo para na rin po kayong drug addict. Kasi, para lang makabili ng alak, gagawin yung magnakaw at kumupit sa sarili po ninyong anak. Matagal na po yun, ma'am, eh. Gaano po katotoo na sinabihan ninyo ang isa ninyong anak na mag-asawa na lang at wag nang mag-aral? Eh, yun naman po talagang gusto nilang mangyari. Eh, hindi ko naman kayo kayang pag-aralin dahil ang anak buhay ko, ito lang naman, pagpapadyak. Hindi ko kayo matustusan ng pag-aaral ninyo. Narito po yung sinasabing anak na yon na sinabihan po na wag nang mag-aral dahil mag-aasawa rin naman daw siya. Di nga raw nagkamali ang kanilang ama at ito ang kinahantungan niya sa murang edad. Narito po si Mary Grace Jimenez. Pasok! Ayos ka? Mary Grace, diretsahang tanong, gaano ka naapektuhan sa pag-iinom na ito ng tatay mo? Sobra-sobra po, Ma'am Ami. Sobra-sobra. Kung kulang na lang sabi ako sa ulo, wala siyang kwenta, Ama! Sinasabi ko sa'yo, Kung pinabayaan ko kayo. may kwenta kang Ama, dapat na pag-aral mo kami! Paano ko kumain pag-aaral Dahilan kayo? ba yan? Dahilan ba yan? Bakit wala Alam kang niyo naman. pinag-aaralan? Alam Hindi niyo mo na naman, kami papag-aralan! pagpapadyak lang. Isa-isahin natin, Mary Grace, ang sama ng loob mo sa tatay mo. Bakit ka sinabihan noon ng tatay mo na mag-asawa ka na lang? Baka naman may boyfriend ka, pasaway ka rin. Wala po akong boyfriend. High school po ako nang umistap ako, nasabihan niya ako na gano'n. Parang sinasabi niya sa akin na mag-asawa ka na lang, wala ka naman silbi. Dahil nga po daw sa sinasagot-sagot ko siya, nangangatwiran lang naman po ako eh. Anong kinakatwiran mo noon? Sabi niya po sa akin, wala daw po akong kwenta. Tapos pinapag-asawa niya ako ng gano'n. Sabi ko, gano'n naman pala eh, di mag-asawa. Bigla niya ako sinampan. Dahil kagustuhan nyo naman yan, eh. Kagustuhan. Di ba naman kasi gusto na mag-asawa ka kayo eh. po ang Ayaw nagsabi. may gusto niyan. Dahil po naman, ma'am, hindi sila napagtapos ng pag-aaral. Sinisisi nila ako. Hindi po, hindi mo kami Nasisilaw sa napagtapos. problema ganyan nila. ang katwiran mo. Paano ito, Doktora, yung sinasabi kasi ni Mang Romeo na sinasabihan niya yung kanyang anak na walang kwenta, hanggang dito lang kasi ako, ito lang ang alam ko, ang pagsa-sidecar o ang pagpe-pedicab, hindi ko na kaya kayong paaralin. Baka kasi ang naging problema dito, Mang Romeo, dati na po tayong naging problema nating pag-inom. Hininto lang natin dahil kasi nag-asawa tayo, pero continuous yun. Kaya tiyang, di ba, sinabi mo nga kanina yung possibility na parang addicted ka na. So, alam niyo... Kasi nagagawa na niyang magnakaw. Oo, dahil kinukupitan niyo yung sarili niyong anak. Nakakahiya. Opo. So, yung ganun pong klaseng behavior na paulit-ulit po at ginagawa niyo at sasabihin niyo na para makakalimot ng problema, unang-una po, sino po ba ang may problema dito? Ang problema niyo po ay yung sarili niyo eh. Pine-pressure niyo sila na magkaroon ng solusyon na sila po ang gagawa, hindi kayo. Ito pong nangyayari na ito kay Jeric at kay Mary Grace, Doktora. Ito yung parang may
paraan pa ho ba na pwedeng magbago ang kanilang kumbagay kalagayan o yung pangarap sa buhay, o mananatili po ba silang parang narito na ako sa sitwasyon na ito, edi eto na lang, wag na lang, hayaan na lang natin, ganito na lang? Unang-una, ano nagiging problema? Ang tatay nyo. Ngayon, kung kayo ay nagsasarili na, go ahead. Dahil kasi iba na itong environment nyo, nasa iba na kayong lugar. Pwedeng kayong magsikap. Pwedeng baguhin lahat. Pwede nyo sabihin nyo, baligtarin lahat yung mga pangyayaring ito. Yung dahil nasa isip nyo na ayaw nyo maging katulad ng tatay nyo, umalis kayo dun sa kung saan nandun yung tatay nyo. Tatay ko na to, hindi ko po tutularan. Yun na nga, kaya nga. Ano sa sarili niya. Nandun na yung motivasyon mo, Jeric nasa sa'yo na lang na gagawin ko to at magpapabuti ako ng tao. Maging mabuti. Maraming salamat, Dr. Camille. Kasi parang ang sinasabi ni Dr. Don Jeric at Mary Grace, yung galit na nararamdaman ninyo para sa inyong ama, yun ang gagamitin ninyong lakas. O doon nyo kukunin yung inyong motibasyon na gusto ninyong maging maayos at maganda at magsusumikap kayo at kaya niyong patunayan kay tatay na kung hindi niya nagawa na gawin ang responsibilidad niya para sa inyo bilang mga anak niya, kayo ang maggagawa nun at kayo ang gagawa ng kumbaga ng magandang kinabukasan. Hindi ba? Mga kasawsawan, narinig natin ang magkabilang panig. Boto po muna kayo. Mga kapatid, malungkot na issue, dalawang anak, may galit, may tampo sa kanilang ama na sinasabi nilang nagpabaya. Si tatay, nagpabaya nga ba? Ano sa tingin ninyo? Magboto hands nga tayo. Pula ba o puti? Go! Nakutsang, malinaw na malinaw. Kahit sa pananaw ng ating mga sausawero at sausawera, mukhang medyo nagkulang nga itong si Tatay Romeo sa kanyang anak na si Jeric at si Mary Grace. Pero, alam mo naman ako, sobra akong optimistic. Pakiramdam ko naman, bago tayo matapos, medyo maiiba ang istorya ng mag-anak na ito para sa ikabubuti nila. Yan ang ating boto, Hans. Salamat sa ating mga sausawero at sausawera. Pinilit daw po niya na magsumikap upang makapag-aral dahil ang kanilang amang araw ay pabaya at masakit man sabihin ay para sa kanya walang kwenta at ang tagal na raw niyang gustong marinig ng kanyang ama ang lahat ng kanyang kinikimkim na sama ng loob. Narito po ang bunsong anak ni Mang Romeo na si Mary Joy Jimenez. Pasok! Masaya ka na? Kaya isang beses ka lang umiinom. Paano nakikita nga kitang umiinom eh? Paano masabi isang beses ka lang umiinom? Pag darating ako galing ng school, nandiyan ka sa bahay, lasing. Pag alis ako, lasing ka rin dahil magdamag ka umalis. O, paano masasabi isang beses ka lang umiinom? Nangingi ako ng pag-project sa'yo, sabi mo? Ano sabi mo sa'yo? Wala kang pera. Pero ang nakita kita nung pagdating ko, nandun ka sa inuman. Paano masasabi yan na nga isang beses ka lang umiinom? Hindi ko pa man ho tinatawag si Joy. Tumutulo na ang luha niya at punong-puno na po ang galit niya para sa inyo, Mang Romeo. So paano po ninyong sasabihin na nagsisinungaling sila kung sila po mismo ang nakakakita na paggising pa lang po nila, lasing na kayo. Pagtulog nila, di ka pa rin mahanap, lasing pa rin po kayo. Nais po natin na matulungan si Mang Romeo at nais din naman din natin maunawaan ang damdamin ng kanyang anak na si Mary Joy. Yan po ang ating hihimayin sa pagbabalik po ng Face to Face. Nakapag-iwan po ko ng pera ko doon sa altar namin. Ayoko po kasi maglalagay ng pera sa alkansya pag nandun siya kasi natatakot po malaman niya kung saan nakalagay yung alkansya ko. Facebook sausawa na mga kapatid. Sheila May Dinero Yek. Hello, Chang Ami. The best po talaga ang F2F dito sa Cagayan. Halo-halo na ang emosyon kapag napapanood ang show mo. At ibang klase ka rin kung maka-advise. Bawa ko sa'yo talaga. Ikaw na talaga. Sana umabot naman kayo dito soon. At sana marami pa kayong mapagkasundo sa show ninyo. Pag